Isa pong maulan pa rin na hapon sa inyong lahat mga kaibigan. Lahat naman po tayo ay talagang inuulan. Ano po? At purihin po ang Panginoon sa hapong ito dahil kahit man po bumabagyo, umuulan, humahangin, pero tayo po ay napakapala dahil nagpapatuloy po tayo sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon sa buhay ko ngayong araw. Inaanyayahan ko po kayo na buklatin nyo rin po ang iyong mga Biblia sa aklat po ng Mateo, chapter 14, verse 26 to 31. Sabi po dito sa verse 26, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila, ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw iyan, paparianin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Yan po yung tanong ng Panginoon kay Peter, o kay Pedro. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita na atin pong binasa sa oras na ito, at purihin ang Panginoon dahil ang Diyos po ay napakabuti. Ang title po nito, lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Panahon po ngayon napakaraming tubig, dahil tag-ulan, mayroon pang bagyo. Alam niyo mga kaibigan, si Pedro ay nagkaroon pa ng pag-aalinlangan at parang napakaliit ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero ng mga panahon na yon, kasama nila ang Panginoon. Si Jesus ay nangangaral, kanyang ibinabahagi ang magandang balita na dumating na ang tagapagligtas. At maraming itinuro ang Panginoon sa kanila, at lahat ng mga alagad ni Jesucristo ay nakikinig sa kanyang ipinangangaral. Bagamat nakakakita na sila ng mga himala na ginagawa ng Diyos sa kanilang kapanahunan, pero si Pedro ay nag-alinlangan pa rin. Parang hindi pa rin siya naniwala ng lubusan sa ating Panginoon. At maging sa buhay man po natin, tinitignan din po ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya. Ito bang panahon ng bagyo at unos? Kumusta ang ating pananampalataya sa Kanya? Tayo ba ay natatakot, nangangamba, nag-aalinlangan? Maliit ba ang ating pananampalataya sa Diyos? Alam niyo mga kaibigan, ang Diyos po ay nakatingin lang sa ating puso at tinitignan niya yung kalagayan ng ating puso habang tayo po ay dumadaan sa bagyo. Hindi man lang po sa literal na bagyo, kundi sa bagyo ng pagsubok ng buhay. At tinitignan ng Panginoon kung saang bahagi na ang ating pananampalataya sa Kanya. Alam niyo po, magpapatotoo lang po ako ng konti, mga kaibigan. Noong February 26, ang aking kapatid na bunso ay 50-50 na, at nagpapaalam na halos sa akin. Pero ang sabi ko sa kanya, bagamat pareho kami napapaiyak dahil ako po ay nasa Sibuyan Island at siya po ay andito sa Maynila, wala na talagang chance, wala nang pag-asa. Kung meron pa akong uutusan na mga tao na napakalayo sa kanya, baka hindi na siya abutin. Pero ang sabi ko sa kanya, bago po kami nag-end ng aming prayer, bago po kami nag-end ng aming pag-uusap, dahil nag-pray po muna kami, ilaban natin sa pananampalataya ang iyong kalagayan, sabi kong ganun. At pagbaba ko nga po ng telepono o ng cellphone ko, ay may nagsabi sa aking isipan, at alam ko na yun ay boses ng Diyos, na
ilagay ko yung story, reels ko sa story. At maya-maya po ay bigla pong tumunog ang aking cellphone. At may nabasa po ako sa messenger, miss ko na kayo, send me your GCash. Naku, natauhan po ako at nabuhayan ang loob. Sabi ko, asap, saklolo, tulungan nyo ang aking kapatid, si Manong Molani, ay nangailangan ng tulong, halos 50-50 na. At yun yan, mga kaibigan, habang ako'y nandoon sa Romblon, ando yung prayer ko with faith na, Lord, salamat sa himala. Nagsimula na yung himala sa buhay ng aking kapatid. At yun po, sa awa po ng Panginoon, nadala po siya sa isang sikat na hospital. Yan po ang hospital ng ating Pangulo at ng mga milyonaryo o bilyonaryo dito sa Pilipinas. Doon po siya pinadala ng Panginoon. Wala po kaming kapera-pera, na-admit po siya. At salamat sa buhay ng mga tao na pinadala ng Panginoon sa kanyang buhay. Talagang himala po. At purihin po ang Panginoon na opera po siya, na isalba po siya sa kamatayan, na talagang kahit ang mga doktor ay nagsasabi na parang wala ng pag-asa. Ngunit purihin ang Panginoon dahil may isang doktor na nagsabi may pag-asa pa, ito si Kuya. Bubuhayin ko at ooperahan ko. At ang bilis, sabi ng kapatid ko, ang bilis ng kamay ng doktor na nag-opera sa kanya. At purihin ang Panginoon hanggang sa dumating sa punto na meron pong babayaran na 540,000 sa hospital. Wala po kaming kahawak-hawak na pera, kung meron man, pero hindi po sapat, kakaunti, kakarampot. Pero ang Diyos po ay napakabuti. Ang sabi ko kay Tuto, doon pa lang sa may dumating sa bahay mo na kumuha sa'yo, nagsimula na ang himala ng Panginoon. Patuloy na natin itong ilaban sa ating pananampalataya. At yun, purihin ang Panginoon, mga kaibigan, naligtas ang aking kapatid mula sa 50-50 hanggang sa nabayaran po ang 540,000 sa hospital. At ngayon po ay buhay siya, nagpapagaling at patuloy na lumalaban sa pananampalataya sa Diyos. So yan lang po ang naisang Diyos na makita sa buhay natin, yung walang pag-aalinlangan. Alam niyo po, siguro nakita niyo yung aking mga post ng panahon po na talagang grabe po ang pinagdadaanan namin po sa hospital. Grabe ang pinagdadaanan ng aking kapatid, na datnan ko siya, naninilaw, bloated pa after operation. Grabe po ang mga komplikasyon sa kanyang katawan. Pero ang sinasabi ko lang sa kanya, patuloy natin ilaban sa pananampalataya ito sa Panginoon dahil walang imposible sa Diyos. At nangyari po yun dahil nakita marahil ng Diyos yung pananampalataya namin magkapatid at ng mga kapatid kay Kristo, mga kamag-anak na nagpe-pray para sa Kanya. At salamat sa Panginoon dahil talagang kikilos lamang ang kapangyarihan ng Diyos kapag mayroon pong kalakip na pananampalataya ang ating panalangin. At ito po si Pedro, tumingin siya doon sa malakas na hangin, kaya nalaglag siya sa tubig. At nung nahulog siya sa tubig, wala po siyang ginawa kundi humingi ng saklolo sa ating Panginoon, at sinakluluhan naman siya agad. Kaya tayo din po, kapag dumadating po tayo sa mga pagsubok na hindi po natin kaya, huwag po tayo mag-atubili, lapit agad tayo sa Panginoon, magpakumbaba tayo sa Kanya, at humingi ng habag, ng tulong, ng awa, upang tayo po ay Kanyang tulungan. Yun nga po ang sinasabi ko, na repent agad dahil hindi diringgin ng Diyos ang panalangin ng isang may nakahadlang na kasalanan. Kaya mga kaibigan, ang nais lang po ng Panginoon dito ay wag po tayong mag-alinlangan sa ating pananampalataya sa Kanya. Kung ano man po ang ating sitwasyon, kahit man ang bagyong ito, ay kaya itong pahupain ng Diyos. Depende po sa pananampalataya ng mga nananalangin. Ngunit kung minsan, hindi rin natin pwedeng questionin ang Panginoon dahil siya lang po ang may alam at may control ng lahat. Kaya ang kailangan lang po natin ay manalig, manampalataya, magtiwala, at maniwala na mayroong gagawin at gagawing dakilang bagay at mga dakilang himala ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga po, patuloy tayong magbasa ng salita ng Diyos upang masuportahan po ang ating pananampalataya sa Diyos. Makinig at magbasa ng salita ng ating Panginoon para po patuloy na lumakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Purihin ang Diyos sa araw na ito. Amen.